Okay, magandang umaga mga ka-printing. So, kailan lang nag-upload tayo ng about dun sa Workforce C5890. So, ngayon naman, naisip ko lagyan ng follow-up review para lang mas malaman natin kung paano natin mas mapapakinabangan yung Workforce 5890. Kasi ang Workforce 5890 para sa kalaman ng karamihan, napakagandang printer niya, napakaganda ng quality talaga niyan. Pero ang problema natin dyan is yung ink. Napakamahal po ng ink. So, kung interesado ka sa Workforce 5890, para masulit mo yung paggamit, panoorin mo ng buo itong video nito. SNL Digital Moment. Okay, so paano nga ba natin masusulit yung paggamit ng Workforce? At totoo ba talagang sulit? Okay. So kung papansinin ako po, kahit ako personal po, sa ngayon po ang puro ginagamit ko, puro Workforce na. Lahat ng shop natin, so Workforce lagi yung ginagamit natin. So magtataka kayo siguro bakit ganon. Kasi po, para sa akin, personal kong opinion, talagang sobrang sulit. Hindi lang sulit, sobrang sulit po ng Workforce. Pero sa paanong paraan? Kaya nga po ng una na sabi ko, mahal po yung ink ng Workforce. So ano ibig sabihin nun? Kailangan natin gawan ng paraan para masulit natin. So unang-unang paraan nga po na gagawin natin para masulit natin yung Workforce is dapat ma-convert natin siya into chipless. So ganyan po ang ginagawa natin. So ano po yung ibig sabihin nun into chipless? Karaniwan po kasi, sa inyo yung ano, ito po yung gamit na ink na binibigay sa umpisa pa lang. Yan. Papansinin nyo, meron po siyang chips. Yan. Yan. So, okay. May chips po siya, tapos ganito po guys. Ito yung sa umpisang bibigay sa iyo, yung starter kit niya. Ganito lang po kakonti. So, kung titignan nyo, mga 20 ml siguro, 30 ml to. Ganyan. At kapag bumili na po kayo ng bago nito, halos puno na, ganito na po kalaki, siguro mga 50 ml. Ganun lang po karami yung laman. At ang halaga po nito, 2.8. So, kailangan po natin i-chipless. Ibig sabihin, wala ng chips ang gagawin natin. Tatanggalin po natin to. Pero po, yung program po ng ating printer po, pinapalitan po natin. So, meron po tayong software na ginagamit po doon para ma-convert sa into chipless. So, yun po. Pag na-convert niya na po siya, hindi niya na po babasahin yung chips. Kaya nga, chipless na po siya. So, mapapalitan na po yung ano. Hindi na tayo gagamit ng ganito. Gagamit na po tayo ng third-party ink. Yun po yung magiging ano po niyan. So, ipakita ko rin po sa inyo na kapag ka po third-party ink na, magre-refill na lang tayo. So, sunod, pakita ko na rin po sa inyo. Okay, so kailangan natin ng ink, third-party ink, no? Tapos itong basyo. Itong basyo, pansinin nyo, ayan. So wala po siyang chips. Ayan, wala pong chips yan. Kasi pagka po pinalitan na natin ng ano yung printer, so babasahin niya po na sasabihin niya puno na yung ink. Kahit hindi po kayo nakakabit ng cartridge, sabihin niya puno po. Parang ganun po yung magiging record niya. So, babypass natin yung level ng ink. So, ayan. Tapos, i-refill lang natin. Ito kasi pinaglagyan ko ng pang-cleaning solution. Katuyuin natin. Lang. Okay, so madali-madali lang naman siyang i-refill. So, yung mga third party ink, ito, galing pa to kay Mr. RM. Super ink. Kagandahan ng super ink, mas less po yung pagka-clog. Kasi karaniwang problema natin yan, yung clog.
Yan si RM, nag-ano rin yan, nagko-convert din niya into chipless. Madalas yan ako kumukuha ng printer din mismo. Okay, so ayan, no? Siguraduhin nyo lang na huwag nyo nang gamitin yung nozzle kasi napakalaki naman itong butas na ito. Pero kung duda kayo, gamitin nyo. Ako hindi ko na ginagamit yan. Binububo ko na lang. Yan, para mabilis. Yan. So, papansinin nyo, hindi ko siya pinuno. Sakto lang po dito sa ano. Kasi pag pinuno nyo po yan, ang problema po, mawawala ng hangin, hindi rin po bubuga yung inyong printer. So, hanggang sa masira yung printer nyo. So, dapat po, tama lang ganito. 250 ml. So, ganito po, 250 ml. Huwag nyo na pong ipilit na ito, katulad ito, hindi pa puno. Tama lang po siya para may hingahan siya. Tapos, tanggalin niyo po yung takip dito sa butas na to. Then, takpan nyo lang po para wag tumapon yung ink. Then, ito na po yung ipapalit natin doon sa cartridge na original. Instead na yung original na cartridge, ito po ang gagamitin natin. Kung papansinin nyo, ang laki na po ng 250 ml compared doon sa napaka-konti na 40 ml ata or 30 ml. So, kapag ka po napabayaan nyo na ubusan pa ng ink, talagang kapabayaan na po masyado yon. So, ito po, ganyan po yung gamit natin. Ito po yung una mga para at least nasusulit natin. So, bigyan ko rin kayo ng kung paano naman siya i-maintain. Okay, so paano naman yung maintenance nito? Ang workforce po, dinesign po siya talaga na pambugbugan. So, ibig sabihin, hindi naman po siya talaga matakaw sa maintenance. Ano lang ang kailangan nating siguraduhin? Unang-una, syempre, dahil ito ay pangmalakasan nga na printing, yung volume niya is marami, karaniwan din naman po, yung tinatapon niyang ink po, syempre, marami rin po. So, kaya ang workforce talaga, kung papansinin niyo sa likod, andito po yung kanyang waste box. Dito yung waste box niyan, pag binuksan niyo po yan, andyan yung waste box. Pero ngayon po, dahil nga po, kino-convert natin para magamit natin ang gusto, minomodify na rin po natin. Ito po, pansinin niyo po, nakamodify na po siya. Hindi na natin, nilagyan natin ng hose palabas, hindi na natin pinapupunta doon sa waste box niya. Nilabas na po natin, nilagyan natin ng tangke. So kapag ka po yung mga tapon na ink, instead na pumasok sa printer, dito na po kagad sa labas siya pupunta. Tapos makikita natin, pagka medyo nangalahati or basta tumami na siya, tinatapon na lang natin. So ibig sabihin, hindi po mapupuno yung waste box niya. O, ngayon po, dahil sa ichinipless na rin po siya, na rin siya, hindi mo na kailangan i-reset pati yung waste box niya. Nakalagi na rin siyang parang empty naman siya ang sinasabi niya. So, tuloy-tuloy natin, may iwasan natin yung pagkasira po ng printer. Kasi karaniwan po, yung unang version, yun yung naging problema. Ang naging problema, lagi pong kumakalat yung ink sa loob, tapos hanggang sa nasisira po yung printer. So, ginagawa natin, binabypass natin yung mga sensor, pero nasisira po. Pero ito po, may iwasan na natin kasi nilabas na po natin mismo yung kanyang waste. Ayan, actually, disenyo naman to ni Sir RM din. Yan, nilabas niya na po. So, maganda tong pagkakadesenyo nito. Parang simpleng-simple lang. Actually ngayon, pag nakita nyo, simpleng gawin. Pero yung mag-isip ng gantong idea, medyo nakakatuwa po. Dati na itong ginagawa sa mga maliliit na printer. So, sa workforce yan, ganyan ginawa niya na para malinis na rin kagad yung niya. Yan, nagmukha tuloy siyang may buntot na pero at least magagamit nyo po, masusulit nyo ng gusto po yung printer nyo. So, yan po, ganyan po kadali siyang i-maintenance, no? Wala nang po halos nagiging problema to kundi itong waste. Yan po yung common na nagiging problema na yan. Kaya kung nagawa na natin ang paraan ng ganito, tatagal po talaga po yung ating printer po. Pagdating po sa paper jam naman nito, napakadali naman po nito nga to. Dito lang hinuhugot yan. Makikita nyo kapag may nagbara. Ayan, ganyan lang kasimple yan. So sa pag-maintain po nito, napakasimple po. Ayan. So pagdating sa printing, bigyan ko na rin kayo ng idea kung ano yung print quality niya at yung print speed niya ng tunay. No, hindi yung ayon lang sa nakasulat. Kasi sa nakasulat, sabi nga
hanggang ano ata, 24 or 25 ppm to. Ganun. Pero tignan natin yung tunay na bilis pagdating sa actual na printout. So, panoorin nyo kung paano or gaano kabilis itong workforce. C5890. Ito, C5890 to. May scanner siya. Yun lang pala tanda, may scanner. So, yan, may scanner siya. Pagka 5390, walang scanner. Okay. So, tingnan natin yung front na appearance niya. So, ito. Yan. Actually, no, parang pares siya ng C5890, ay ng C5790, pero medyo nawala nga yung mga corner. Naging mga round. No? Tapos medyo mas parang mas cute ang itsura niya. Okay. So, tingnan natin yung bilis. Okay. Try natin mag-copy tayo ng colored. Hanap tayo ng colored na pwede nating kopyahin. Okay. So, ito. Kasi ninyo, full color siya, no? Yan. Try natin sa papel. Scan natin siya, tapos copy natin siya color. Colored, A4, naka ano siya, text and image. Kali, pag gusto nyo pang pabilisin, i-text nyo. Pero para medyo mas maganda yung quality, text and image natin. Tapos medyo mas mabagal lang ng konti yan, no? Pero dapat mas mabagal ng konti. Pero tignan natin kung totoong mabagal. Print tayo ng mga 4 para makita natin yung speed. So, tignan natin ha. Naka-color setting po siya, text and image po. Okay. So, ayan. Niscan siya. Tapos yun, tumunog na kagad. Ganyan po siya kabilis. Ayan. Okay, so text and image ang setting po niyan. Kung subukan kaya natin na text lang, sabihin dapat mas mabilis siya, no? 4 rin. Then, click natin. Ini-scan niya. Okay. Then, nag-start na ini-scan po niya, no? Ayan na. Nag-start na ng copy. So, ganyan po ang bilis niya. 2, 3, ayan. 4. So, mas mabilis. So, tignan natin yung quality. Ito po yung text. Ito namang nasa ilalim ang text and image. So, kung papansinin niyo po, halos wala naman tayong makitang pinagkaiba, no? Tama, no? Halos wala akong makitang pinagkaiba. So, text and image, halos walang pinagkaiba. Ano kaya kung photos? Subukan natin photos. Siyempre, dapat makita na natin yung pinagkaiba, no? Pero para sa akin, perfect. May konting banding ako nakikita, no? Ayan, may konting banding ako nakikita. Sa text and image, ganun din naman, may konting banding din. Pero pag tinignan mo, general po is napakaganda po ng quality niya. Tingnan natin yung photo quality. Salang ako ng photo paper. Photo paper. Magsayang tayo ng isang photo paper. Okay, set natin na A4. Tapos para mas makapalambugan niya, gawin nating matte para sagad yung quality ng ano niya. Okay, tapos Xerox natin, copy, colored, A4, tapos photo. Okay. B matte, no? Dapat dito siya. Tama? Okay. Matte. Okay, paper setting, matte, photo. Okay, try natin ha. Yung bilis, tignan natin. Nakabit pa rin ha. Okay.
So, naka-matte setting po siya. Ganyan po. Sabihin po, dapat napakabagal niyan. So, halos isang buong A4 po. Pero iyan po. Ganyan po kabilis. Naka-matte setting po siya. Vibrant na vibrant ang color. So, compare natin sa original. Actually, parang mas maganda pa po siya kaysa dun sa original. Para sa akin po, personal kong opinion is parang mas maganda pa siya dun sa original. Bagay kasi ito is parang matte ang ano to, pag ito, vellum paper, ito is photo paper. So, ayan po, mas tumingkad pa po siya. Ayan, at napakaganda po talaga ng quality. At napakabilis niya. So, yun po yung pinaka niya. So, kaya ako lang nagagawa naman po na ganito, na nagsasayang ako ng ganito, no? Kasi po, chipless tayo. So, ayan, para maipakita ko lang sa inyo, yan, nakakapagsayang tayo ng ganyan. So, ano ang gamit natin na ink? So, pagka tinignan natin yung pinaka, ano niya, buksan natin para at least makita nyo. So, tignan nyo sa ilalim, naka-chipless tayo lahat. Naka-convert tayo. So, ganun kadali. So, ayan, pag-maintain, ayan, titignan nyo yung ink, kung meron pa o ano, yan. Kaya pagka napabayaan po, sa laki niyang cartridge nyo, talaga pong kapabayaan. So, magagamit nyo po, masusulit nyo po ng gusto. So, sa pag-maintain, ayan lang po, at least weekly, gawin nyo, buksan nyo, para at least nakikita nyo yung cartridge nyo kung loaded pa. Sa bilis, yun po, ganun na po kabilis po talaga siya. Napakatulin po niya. Lalo na yung black, no? Napakalaki ng cartridge niya. Siguro, kahit salpak mo kagad ng 500 ml, walang problema. Tapos, ito, may lock siya rito para ilalak ninyo. So, basically, yan po yung mga kailangan yung matandaan sa pag-maintain o sa pag-iingat ng inyong printer. Yung cartridge, kailangan laging kargado. Yung waste, yun po yung mga karaniwan na ano. Bukod po doon sa karanasan ko, itong workforce, talaga pong napakatibay po nito. Hindi po siya sirain na printer. Kaya pag yun po mga yan ang nabantayan nyo, sure po yun na tatagal po yung printer nyo. Isa pa po na pag-iingat na ginagawa ko po, iniiwasan ko po magsalang ng mga bond paper na lukot. So, wag na po kayong manghinayang na halimbawa, lukot-lukot na yung bond paper nyo, sasalang nyo pa. Huwag kayong manghinayang, magkano lang po yung bond paper, pero pagka po ano yun, siyempre, sasabit at sasabit po yun. So, kung papansinin nyo po kasi, yan, ganyan po yung kanyang loob. So, hindi naman po siya talaga dapat madaling masira. Pero kapag ka nga po lukot-lukot po yung papel nyo, talaga pong possible po talaga na masiraan kayo niya. So, yun po. Ganun po lagi. So, karaniwan, kapabayaan na natin talaga kapag napabayaan natin. Kapag walang ink po kayong naikarga, hangin po ang papasok dyan, tutuyuin niya po yung head, masisira po talaga yung head. So, yun po. Ngayon, kung mayroon pa kayong alam na pag-iingat or na hindi ko nabanggit, comment nyo na rin po, lalo na yung mga nasa printing din po, no? So, yung mga basic na pag-iingat lang na para madaling tandaan ng ating mga kasama. So, inaayaan ko yung mag-comment po kung ano po yung mga nalimutan pa natin para at least matutunan din ng mga kasama natin sa printing. Kung ka pa nakasubscribe, subscribe ka, ha? Para at least magkakasama tayo sa mga susunod na video natin. Okay lang po, salamat.